tinadtad po ng pagpapatrolya ng Philippine Navy ang West Philippine Sea. Nagawa po yan ng ating Navy dahil sila po ay hindi nasindak ng China. At ang pagpapatrolya na yan, mga kaistorya, ay umabot ng nasa 400. Opo, at walang nagawa dyan ang China. Yan ang magandang balita na maihahatid ko sa inyo ngayon at dadagdagan ko pa po mga kaistorya, pinakakasuhan po ng Quad Committee. Nirekomenda nila na kasuhan sina dating Presidente Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo dahil po mga kaistorya sa mga nasawi o mga biktima sa war on drugs ng dating administrasyon. At ito pa po ang isa pang magandang balita, pinakamalaking Pogo Hub sa Cavite, ipinasara na po. Aba, ay sino kaya ang may-ari nun mga kaistorya? Pakishare po at pakilike. Bago ko makalimutan ay binabati po natin ng happy birthday si Coco Melon na nagdaraos po ng kanyang kaarawan ngayon. Mabuhay ka hanggang gusto mo, naway pagpalain ka ng ating Panginoon sa iyong kaarawan sa araw na ito. Ito po ang ating mga references. Philippine Navy undeterred by China's gray zone tactics in WPS. Philippine Navy holds over 400 maritime patrols, surveillance flights in West Philippine Sea. O, kita ninyo, galit na naman yan ang mga maka-China. Ayaw nila ng ganyan, mga kaistorya. Basahin natin sa ibaba. The Philippine Navy on Friday reported that for the year 2024, it has conducted 112 air surveillance flights, over 300 maritime patrols, and more than 600 RORE missions in the West Philippine Sea. I would like to emphasize na kailanman ay hindi nawala ang ating AFP sa eksena. We will be performing our mandate despite all the illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions ng kabila. Yung kabila na tinutukoy ay ang China. Magpapatuloy tayo. We will not be deterred. Philippine Navy spokesperson Roy Vincent Trinidad said in a televised briefing. Huwag nilang subukan ang tapang ng kasundaluhang Pilipino. Aba ay hasa na hasa ang tapang at kalidad ng mga sundalong Pilipino mula pa sa panahon ng mga Kastila, sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, at sa mahigit 50 taong pakikipaglaban natin sa mga rebelding grupo ay subok na subok ang kalidad, ang lakas, ang kakayahan, ang taktika ng mga sundalong Pilipino, kaya kailanman ay hindi yan masisindak ng China. Gusto kasi nitong mga maka-China din na mga kapwa natin Pilipino, aba ay tayo yumuko na lamang, lumuhod sa harapan ng China sa pambubuli dyan sa atin sa West Philippines. Aba ay hindi yun mangyayari, lalo na ngayon sa administrasyon ni PBBM. This as the Navy said it remains committed on fulfilling its mandate to protect the country's sovereignty despite Beijing's growing aggression in the West Philippines. Sabi ko na, tinutukoy ay ang China. This statement comes as President Ferdinand Marcos Jr. earlier ruled out the deployment of Philippine Navy warships to counter China's harassment in the disputed waterway. Balik tayo dito sa pinakita ko sa inyo kanina. Philippine News Agency ito mga kaistorya. The Philippine Navy said it is unfazed by China's continued use of gray zone tactics and continues to perform its mandate in the West Philippine Sea, a ranking naval official said on Wednesday. Kailanman hindi iniwan ng Armed Forces ang West Philippine Sea. Lagi pong nagpapatrolya dyan ang Philippine Navy. Ngayon, kung sasabihin ng mga maka-China, naku, baka girahin tayo ng China. Dahil pinoprovoke natin sila. Kasi ganyan yung panlalaglag sa atin ng mga maka-China. Tayo daw nang poprovoke Ay, alam ng sambayan ng Pilipino na ang China, mga kaistorya, ang nanghimasok ng illegal dyan sa West
Philippines, sila ang nagsimula ng problema dyan eh. Tapos tayo daw po yung nagpo-provoke. Baka daw po girahin tayo. Sige nga. Ay bakit hindi harangan ng puwersa ng China ang Philippine Navy natin? Bakit hindi nila paputukan yung mga warships natin na nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea kung gusto talaga ng China ng giyera? Wala. Ang hinaharas lang nila ay white ship natin eh. Mga mangingisda. Iba na kasing usapan pagka Navy na ang kanila pong inatake, mga ka-istorya. At speaking of atake, ay hanggang kwan lang naman eh. Hanggang water cannon lang, military grade laser, hanggang panghaharang lang, pambubuntot, pangraradyo, hanggang ganun lang. Hindi po gumagamit ng armas ni kalibre 38 ay hindi nagpaputok. Bakit? Oras na magpaputok sila, ng baril dyan, giyera na yun. Hindi nila ginagamit yung ganun, mga ka-istorya, kasi wala, takot yan sa giyera. Maniwala kayo sa mga yan, mga ka-istorya. We have always been there. Sa WPS po, hindi humihina yung ating posture, yung ating stand ng ating gobyerno through the different instrumentalities in the maritime domain. Kasama dun ang Philippine Navy, spokesperson for WPS, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad uli. Ang kinote nila dito, kumakahol si Baby Amber. Tapang. Pero yung kahol naman ng aso ko, hindi naman nakakatakot, tilit-liti, nakakaawa pa nga. Ano ba ang gray zone tactics na ginagamit ng China? Ito yan eh. Gray zone tactics are defined as acts committed by a state. Yan yung mga ginagawa ng isang bansa, kagaya ng ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea, that are harmful to another state, nakakapanakit, and are sometimes considered to be acts of war, but not legal acts of war. Bakit sinasabing sometimes considered to be acts of war? Pero hindi naman talaga legal na acts of war. Hindi maituturing na legal na acts of war. Hindi matitrigger yung Mutual Defense Treaty kasi ang ginamit lang water cannon. Hindi kanyon. Hindi baril. Hanggang ganun lang, mga ka-istorya. Yun po ang gray zone tactics. Ika nga, the different instrument of national power, kasama doon, diplomacy, political, informational, military, economic. So, dapat maramdaman all instruments of national power, a whole of government, and even a whole of society approach, pati taong bayan. Yan ang sinasabi ko. Ang problema dito sa terminong taong bayan, hindi kasama dyan ang mga Pinoy na maka-China. Oo, nakakalungkot. Mga ka-istorya. That's what they want to think. They are not in control of the WPS. We are freely performing our mandate of patrolling the seas and the air, of fighting for our sovereignty, of showing the flag. Kumbaga, nandun sila. Nandun tayo. Hindi tayo po. Hindi kayang harangan ng China yung ginagawang pagpapatrolya ng sandatahang lakas natin dyan sa karagatan at sa kalawakan, sa himpapawid, dyan sa WPS. Wala naman silang mag-aagawa. Di nila pwedeng harasin yung mga Navy warship natin. Maging yung mga planes ng atin pong Air Force. Kasi oras na yun na ang kantiin ng China. Malamang giyera na yun, mga ka-istorya. Kailanman ay hinding-hindi papayag ang gobyerno natin na iwanan at sukuan po ang West Philippine Sea, dahil pag ginawa natin yan ay tuluyan niyang kakamkamin ng China. Ang gusto kasi ng China, iwanan natin yan, kaya sandamakmak ng mga propaganda, mga fake news, iba't ibang klaseng taktika ang ginagamit nila, mga ka-istorya, para lang iwanan natin ang West Philippine Sea. Pero iba iba sa administrasyon ngayon ni PBBM. Kaya nga ang China, asar na asar ngayon sa administrasyon ng presidente natin. Philippines says it's under pressure from China to cede claims in the South China Sea. Yan ang gusto ng China. Tigilan, iwanan na natin ang West
Philippine Sea. China is putting ever greater pressure on the Philippines to cede its sovereign rights in the South China Sea. Si Secretary Gibo ang may sabi niyan. Di pa ba kayo maniniwala dyan, mga kaistorya? What we see is an increasing demand by Beijing for us to concede our sovereign rights in the area, he said, adding the Philippines was a victim of Chinese aggression. Tayo ang biktima ha, mga kaistorya, hindi ang China ha. Yung isang maka-China dyan, nakilalang tao pa nga, nagtutulungan daw at nagsasabuatan ang Pilipinas, yung administrasyon ni PBBM, di naman si Speaker. At saka ang Amerika, para daw po mga kaistorya, palalain ang tensyon sa West Philippines. Basta galing sa bunganga ng China, wag na kayong maniwala, mga kaistorya. Walang kwenta yan. Ang totoo, mga kaistorya, na isa pang ebidensya ito na hindi natin isusuko ang West Philippines hanggang sa United Nations. Dinala na ulit yan ng Pilipinas. Yung Bao de Masinloc, mga kaistorya, kung di ako nagkakamali, yan ang Scarborough Shoal. Ito na. House Quadcom wants Duterte Batogo charged over drug war deaths. Ayan na, nirekomenda nga pong kasuhan. O kayo, ang tanong sa taong bayan, payag ba kayo nakasuhan sina dating Presidente Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo? Sagot lang po kayo dyan sa comment section, mga kaistorya. The House Quad Committee on Wednesday recommended the filing of charges against former President Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, Bongo, among others, over the drug war deaths. Kasi yung mga biktima, yung mga natudas, no, sa war on drugs, may mga inosente, may mga bata, may infants. During the Duterte administration, Quadcom lead chairperson in Surigao del Norte, Representative Ace Barbers, said Duterte de la Rosa Go violated Republic 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide and other crimes against humanity. Also found liable by the House panel were former police chiefs Oscar Albayalde and Dibold Sinas, retired police colonels Royina Garma and Edelberto Leonardo, as well as former palace assistant Ermina Muking Espino. The Quadcom investigated the deaths linked to the Duterte anti-drugs campaign and the crimes related to the operations of the Pogo. Naka po. Speaking of Pogo, ito yan eh. Mamaya, puntahan natin yan. Isa yan sa ikinadismaya ko, mga kaistorya, no? Sa dating administrasyon. Hindi tayo anti-Duterte, ha? Sinuportahan natin sila. Pinagtanggol natin sila. Pero pag magkakasakit na kasi sa Pilipinas, hindi na tayo pabor doon. Hanggat maaari, ang sinusuportahan natin ay yung mga halal na opisyal na gumagawa ng makakabuti sa Pilipinas. Okay. Gawa kasi ng dating administrasyon, dambuhalang problema yung Pogo na yan eh. Nasolusyonan na ngayon ng administrasyon. Quadcom's probe all in aid of legislation. Dito binakbakan ng isang mambabata sa House of Representatives, Senator Bato. Mga kaistorya, sabi dito, House of Representatives leaders reminded Senator Ronald De La Rosa that the investigation being conducted by the Quad Committee is in aid of legislation, contrary to the claims of the senator that it is in aid of persecuting former President Rodrigo Duterte. House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman and Tingog Party List Representative Jude Asedri said the main purpose of the Quadcom is to hold the people, especially those in government service, accountable for their misdeeds. I think the intention is to hold people accountable to make sure that the laws that we have passed are executed and implemented well. Ang intention ng Quadcom, ay para matiyak na yung mga batas na naipasa ay maipatupad ng maayos. Tama lang naman. I think in this case, we could see that there are many laws cropping up. There are some proposed measures that are being filed, and we could see that
the hearings that we are conducting here in Congress and in aid of legislation. Ito lang, puntuhan ko ha. Nakikita ni Senator Bato itong hearing ng Quadcom. No. Tayo marami nang nakita na tamang dahilan kung bakit kung paano nagagamit yung in aid of legislation na termino diyan sa Quadcom. Kasi marami na silang legislation, mga kaistorya, na napuntuhan para po maitama ang pagpapatupad ng mga batas at makagawa pa ng mga batas dahil sa mga natuklasang sablay na ginawa ng nakarang administrasyon. Kumpara naman doon po, mga kaistorya, sa Senate Committee inquiry led by Senator Bato de la Rosa, yung tinatawag na punch hole. Gamit na gamit niya noon yung in aid of legislation. Ang target nun si PBBM Tapos yung kanya pang resource persons, eto, may napatunayan ba sila? Anong legislation ang nagawa ng committee na yun ni Senator Bato? Nag-aksaya ng pera at panahon ang Senado doon sa isang bagay na wala naman tayong napala. Gamit na gamit yung in aid of legislation doon. Diba? Mga kaistorya, diba? All of these investigations are in aid of legislation. We are going to formulate laws. Yan sinasabi ko kanina to avoid these things from happening again. Kung Hun said, referring to extrajudicial killings, illegal drug trade, and POGO. Lahat yan. Itong tatlong ito na binanggit dito, extrajudicial killings, illegal drug trade, at POGO, mga problemang ginawa at iniwan ng Duterte administration. Alam naman natin lahat yun. Bukas na aklat yun. Hindi naman yan maitatanggi kahit ng kabilang parlor. Biggest Philippine POGO hub in Island Cove, Cavite closes down. Who owns it? Sino kaya ang may-ari nito? Isinara. Cavite, dubbed as the biggest POGO hub in the country, the Island Cove in Cavite. Dami na nag-comment sa atin yan. Gusto nilang akin pong i-research ito, gawan ko ng dedicated content, ito na nga yung hinihintay ninyo Pinasara na po. Ilang beses matagal ninyo po itong binabanggit sa akin. Ayan siguro naman po matutuwa na kayo ngayon. Closed down in a high-profile ceremony on Tuesday, December 17, with the company official downplaying the owner's link to the family of prominent Chinese junket operator Kim Wong. Yan, Kim Wong pala, mga ka-story. Biruin ninyo, ang lawak nito, 30 hektarya. Napakalaki nga. Kakaiba. Mabuti naman kung ganun. Mga kaistorya, sunod na balita. Ang ating presidente, sa kabila ng pambabati ko sa kanya at mga paninira na minsan ay below the belt pa, ay patuloy pong tahimik na nagtatrabaho at nagsisipag para, ito ang sabi niya, ang mga proyektong ito ay ating isinusulong upang mas mapadali ang buhay, mapaunlad ang kabuhayan at mailapit ang oportunidad sa bawat Pilipino para gumanda ang buhay ng mamamayang Pilipino. Itong direksyon patungo sa mas maayos at mas maunlad na bukas ang diwa ng bagong Pilipinas. At may kinalaman yan, tingnan ninyo. Resulta ito ng trabaho ng Pangulo International Group kicks off infrastructure investment drive for Philippines. The Coalition for Emerging Market Infrastructure Investment, which include private equity giant KKR and corporation and infrastructure leader Global Infrastructure Partners, has launched the Philippine Platforms, which is dedicated to catalyzing at least 300 billion pesos in infrastructure investment into the country. Gaano karaming mamamayang Pilipino ang mabibigyan ng trabaho niyan?
gaano karaming pamilyang Pilipino ang bubuhayin niyan, mga kaistorya, niyang investment na yan. Ay salamat sa ating presidente, mga kaistorya. Punta tayo doon sa PhilHealth, kasi ayaw tigilan. Ngayon, iparinig ko sa inyo ang sinabi ni Presidente BBM. Ano po, mga kaistorya? Para po makounter natin yung mga bumubuta sa gobyerno. Ito. Isa-isahin natin. PhilHealth has a 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion, is in 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng husto. We're taking care of many more conditions, many more. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas ng pataas, pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth ang bayaran niya. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy with hook lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Okay, yung budget, kung di ako nagkakamali, yung subsidiya na dapat sana ilalagay sa PhilHealth, kagaya ng dati, nagkakalaga ng 74 billion pesos kung di ako nagkakamali, hindi na yun ibinigay sa PhilHealth, wala na yun sa GAA. Bakit? Ang dahilan kasi, mga kaistorya, kung bibigyan na naman ng gobyerno ng subsidy ang PhilHealth, hindi ika na yun magagamit. Matitenga lang sa bank account ng PhilHealth, sabi ni PBB. Maraming paggagamitan, mga serbisyo, mga programa at proyekto ng gobyerno na para hindi masayang yung pera, doon na gamitin kaysa matenga. Meron naman palang 500 billion pesos reserve funds ang PhilHealth at ang sabi ni PBBM ay 100 billion pesos lamang ika yung nagagamit ng PhilHealth. Ibig sabihin may humigit kumulang 400 billion pesos pa na hindi nagagamit. Kaya nga pinuna ni Doc Willie Ong yan Alam ni Doc Willie Ong yung 500 billion pesos reserve funds ng PhilHealth, hindi ikayan ipunan ng pera yung PhilHealth Oo, tama naman. Ako napaisip din ba, 500 billion pesos, 100 billion pesos ang nagagamit lang. So humigit kumulang may 400 billion pesos. Bakit hindi gamitin yun? Ano yun? Iipunin lang, palalag. Ano nga naman yan? Bangko. Yung PhilHealth na nagpapalago ng pera, gamitin nga sana para pakinabangan ng taong bayan. Di ba? Ang dami-daming nangangailangan. Kaya ganyan yung binabanggit dito ni Doc Willie, mga chemotherapy, for cancer patients. Sana paglaanan din. Although meron na binibigay na tulong sa chemotherapy, pero mas palawakin sana. May angiogram na binabanggit dito, angioplasty, heart bypass, CT scan, MRI, PET scan, so on and so forth. Ay kung ibuhos kaya, at least man lang sana yung mga 200 billion pesos pa, kung ayaw nilang kahit sana 100 billion pesos man lang matirang reserve fund dyan, di naman siguro yan magsasara. Totoo yun
May 500 billion pesos reserve funds na 100 billion pesos lamang nagagamit. Tapos gusto na naman lagyan ng pera na hindi naman magagamit na matetengga lang. Ayaw tigilan yan ng mga bumabati. Ano, ginagawang tanga ang sambayan ng Pilipino. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga naririnig ninyo at napapanood ninyo at nababasa ninyo. Ibalanse ninyo, kabi-kabila. Mga kaistorya, ha? Para wag po tayong maligaw. Okay, tuloy po tayo. Ito pa, News 5. Ayuda, dinipensahan po ni Speaker Martin Romualdez yung ayuda. Ang sabi niya, ayuda is not charity. It is justice. Dinipensahan ni House Speaker Martin Romualdez ang bilyong pisong alokasyon ng Kongreso para sa financial assistance o ayuda. It is our duty to ensure that no Filipino falls through the cracks, especially in times of crisis, ayon sa House Speaker. Dagdag ng House Speaker, handa ang administrasyon na patunayan kung saan napupunta ang pondo para sa ayuda. Ang may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE, at Department of Health o DOH, sila ang nagpapatakbo ng programa, hindi ang Kongreso. Yung ayuda para sa mamamayan. O ayan na, binanggit yung mga ahensya. Hindi naman ang Kongreso ang humahawak niyan. Bakit Kongreso ang binabatikos? Parang gustong papagdudahin ang taong bayan. Mga kaistorya, sa Congress. Anong ebidensya nila? Puro lang naman naratibo sila. Puro lang naman mga kaistorya, haka-haka at hinala. Wala namang maipakitang ebidensya. Palagay ko mga kaistorya, mas ito ang dapat puntuhan yung confidential funds. Sasabihin nila, magtanong kayo sa COA, ganito. COA na nga ang may sabi. Kaya nga nakapaglabas ng mga statements ang Kongreso tungkol po dyan sa confidential funds ng Office of the Vice President. Diba, mga kaistorya? O kaya nito, tingnan ninyo. Basahin natin. Walang birth record ang mahigit 1,000. Mahigit 1,000 tao yan, ha? At 300 sinasabing nakatanggap umano sa 500 million pesos confidential fund ng Office of the Vice President. Mahigit 1,000. 1,300 mga kaistorya. Walang record sa PSA. Nakatanggap yan ng 500 million pesos. Ano yun? Inimbento yung pangalan na nilagay sa resibo? Sige nga, mga kaistorya. Ako'y nagiging binabalansi ko lang ang mga balita. Kasi naaawa naman. Hindi porket ayaw mo sa isang politiko, sisiraan mo na. No, wag sanang ganun. May mga Pilipinong ganyan Kahit ayaw mo sa Pilipino, kahit ayaw mo sa politiko, kung magandang ginagawa niya, di suportahan mo. Diba? Kung tayo-tayong magkakagatan, anong mangyayari? Diba mga kaistorya? Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, principal author ng panukala na bahagi ng Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC, tinutugunan ng 99-year lease bill. Napan po nila ito, maganda yan Yan ay panghatak ng mga foreign investors. Ang pangamba ng mga dayuhang negosyante tungkol sa mas maikling rental period sa umiiral na batas o 50 taong renewal para sa karagdagang 25 na taon. We hope they would be satisfied with the proposal. We hope it would attract new foreign investment and encourage existing investors to expand their businesses, thereby creating more jobs. Pilipino makikinabang And income opportunities for our people and sustaining our economic growth ang magpapaunlad sa ekonomiya natin. Akma rin ang panukala sa open door policy ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga lehitimong foreign capital na ginagawa rin naman sa maraming bansa sa rehiyon. We want to be competitive regionally and globally in terms of inciting foreign investment. Magandang ginagawa ng Kongreso at ng Office of the President. Ang problema, may mga kadismay itong mga tingkapapaitan, mga pasensya na kayo. Hindi kumain kasi masakit pa rin ang namamaga. Ewan ko, baka nga pa-check-upan ko na po ito, mga kaistorya.
Salamat po sa inyong panonood. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong kaistorya. Maraming salamat sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat dahil lagi kayong nakaantabay, lagi pong nakasuporta, lagi pong nanonood, laging nagla-like at nag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat. Salamat higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Sige po mga kaistorya. Salamat po.